Sa nalalapit na hinaharap, may binuong device na nagbibigay daan sa isang tao, na makita ang eksaktong oras na mahanap nila ang kanilang soulmate. Ito ay tinatawag na susunod na revolusyonaryong hakbang, sa digital matchmaking ng marami. Ang isang pasilidad na tinatawag na timer, ay nag-aalok ng naturang serbisyo sa mga karaniwang tao. Naglalagay sila ng chip sa pulso, na nagbibilang hanggang sa araw na makilala mo ang iyong soulmate. Kapag magkalapit ang dalawang soulmate, tutunog ang timer, na nagpapaalam sa kanila na nagkita na sila. Gayunpaman, hindi magsisimula ang timer hanggat hindi nakuha ng mga tao ang chip, na nakakabit sa kanilang mga puso. Si Una, ay isang orthodontist sa Los Angeles na may hindi kumukurap na timer, ibig sabihin ay walang gamit ang kanyang soulmate. Pumunta siya sa opisina ng timer, kasama ang kanyang bagong nobyo para malaman kung siya nga ba talaga. Ang manggagawang nagngangalang matchmaker Patty, ay matalik na kaibigan ni Una. Nagdala si Una ng ilang lalaki sa pasilidad, sa pag-asang mahanap ang kanyang soulmate. Halatang kinakabahan ang kanyang boyfriend bago pumasok, dahil kung hindi magtugma ang kanilang timer, kailangan nilang maghiwalay. Pinapirma siya ni Patty sa isang dokumento, at inilagay ang kanyang pulso sa implant. Nagsisimula itong kumurap kaagad, na nagpapakita sa kanya na may 2 taon pa siyang natitira, para makilala ang kanyang soulmate. Tinitingnan ni Una ang kanyang timer, umaasang magsisimula itong kumurap ngunit hindi nangyari. Natutuwa ang kanyang kasintahan na makikilala niya ang kanyang soulmate, kapag nakatapos na siya ng medikal na pag-aaral. Matapos malaman na hindi sila ang para sa isa't isa, naghiwalay sila. Ang stepsister at roommate ni Una, na si Steph, ay may timer na nagsasabing hindi niya makikilala ang kanyang soulmate, sa loob ng mahigit 15 taon. Dahil hindi siya maghihintay ng ganoon katagal, kasama sa pamumuhay ni Steph ang mga one-night stand, sa mga lalaking naghahanap lang ng kafling na tulad niya. Isang araw, nasa grocery store si Una nang makipag-usap sa kanya ang cashier, na nagngangalang Mikey. Nakaka-flatter si Una sa kanyang mga papuri, ngunit napansin niyang mayroon na itong timer na may partikular na petsa, ibig sabihin, hindi niya ito soulmate. Napansin din ni Mikey ang kanyang timer, ngunit iminumungkahi na makikita pa rin nila ang isa't isa, dahil ang soulmate ay nasa hinaharap pa rin. Sa gabi, ang magkapatid na babae ay pumupunta sa kanilang mga magulang, para sa hapunan ngunit si Steph ay huli na gaya ng dati. Napansin niyang malungkot si Una tungkol sa kanyang dating kasintahan, at pinayuhan siyang gumamit ng one-night stand hanggang sa makilala niya ang isa. Sa bahay ng kanilang magulang, lahat ay nasa sabik para sa kanilang nakababatang kapatid na si Jessie, na may embed ang kanyang timer sa unang pagkakataon. Nag-imbita pa sila ng isang matchmaker, para ipagdiwang ang kaganapan ng magkasama. Inilagay ng matchmaker ang implant, at kaagad nitong ipinakita kay Jess na may 3 araw na lang ang natitira, upang makilala ang kanyang soulmate. Masaya ang lahat para sa kanya pero iniisip ni Una, na hindi ito patas. Binabati niya ang kanyang nakababatang kapatid, at umalis nang hindi naghihintay ng hapunan. Nagmaneho siya pabalik sa grocery store para makipagkita kay Mikey. Sa una, nag-aalangan siyang pumasok pero ginagawa pa rin niya ito. Naiwang nakatulala si Mikey nang yayain siya nitong lumabas. Mabilis niyang hiniling sa kanyang katrabaho na pumalit sa kanya, at sinundan siya pabalik sa kotse. Awkward ang biyahe sa kotse papunta sa bahay ni Mikey, dahil walang anumang bagay na pinag-uusapan ng dalawa. Sa wakas ay nakarating sila sa apartment ni Mikey, at binati ng 4 sa kanyang mga kasama sa kwarto. Ang bahay ay kalat ng mga bote ng beer at tissue paper, na dahilan upang muling isipin ni Una ang kanyang desisyon. Sinabi rin niya kay Mikey na malapit na siyang mag-30 at agad niyang pinagsisihan. Nang malapit na siyang umalis, hinikayat siya ni Mikey na manatili at sa wakas ay naghalikan ang dalawa. Ngunit napansin niyang muli ang kanyang timer na 4 na buwan na lang ang natitira. Napagtanto ni Una na mali ang kanyang ginagawa, at umalis siya pagkatapos humingi ng tawad. Kinabukasan, nagulat siya sa pagdating ni Mikey sa kanyang trabaho bilang isang pasyente. Ipinapalagay niya na hindi siya gusto nito, dahil cashier siya at ipinaliwanag niya na gumagawa rin siya ng musika. Sinusubukan niyang hikayatin siya, na sinasabing ang timer ay nagpapakita lamang sa iyo ng isang tiyak na landas, at ang buhay ay tungkol sa mga ditor. Ngunit tahasang sinabi ni Una na hindi siya ang para sa kanya, kaya hindi siya nag-aaksaya ng oras sa lalaki. Bukod dito,
Pakiramdam niya ay niloloko niya ang kanyang magiging soulmate. Sa gabi, nakikipag-blind date siya sa isang lalaki, ngunit halatang halata na naiinip siya. Nagsasalita lang siya kapag nagtatanong ito sa kanya, kaya nagtatapos ang date ng hindi maganda. Para makayanan, pumunta si Una sa isang club at muling nakilala si Mikey. Siya ay isang drummer sa banda na nagpe-perform sa club. Nagkatinginan ang dalawa at napunta sa kwarto ni Mikey sa pagtatapos ng araw. Habang nagsasayaw sila, dumating ang kanyang mga kasama sa bahay at ginugulo sila. Hiniling ni Mikey sa kanilang lahat na manahimik, dahil ito lang ang pagkakataong makakasama niya ang isang tulad ni Una na malayo sa kanyang liga. Samantala, si Steph ay nasa kanyang trabaho bilang receptionist sa isang nursing home, nang pumasok ang isang gwapong lalaki na nagngangalang Dan. Interesado siya sa kanya ngunit nadismaya nang mapansing wala itong timer. Sa bahay, tinanong niya si Una tungkol sa gabi niya at ipinagmamalaki niya ito, dahil sa wakas ay nakasama niya ang isang lalaki. Pinapayuhan din niya ito na huwag na siyang magkipagkita muli, dahil baka masaktan siya. Sa wakas ay araw na makikilala ng kapatid ni Una, ang kanyang soulmate. Tuwang-tuwa ang kanyang mga magulang na pinapasok siya sa paaralan, ngunit lumilipas ang buong araw nang hindi nagri-ring ang kanyang timer. Nang sa wakas ay umuwi na siya, ipinakilala siya ng kanilang kasambahay sa kanyang anak na si Soledad at sa wakas ay tumunog ang timer. Habang nasa sabik ang ina ni Jessie, masungit na iniiwan ng mga magulang ni Soledad ang lugar kasama niya. Sa gabi, uuwi na si Una mula sa trabaho nang gulatin siya ni Mikey. Tinamaan niya ito sa mukha ngunit mabilis na inayos ang sarili, at nagmaneho ang dalawa pabalik sa kanyang bahay. Hinahalikan siya ni Una pagkatapos matiyak na wala si Steph. Simula noon, nagsisimula na silang mag-date. Si Una ay madalas na pumupunta sa kanyang bahay, at nakikipagkaibigan sa kanyang mga kasama sa kwarto. Ikinwento niya ang tungkol sa kanyang biolohikal na ama, na isang producer ng musika. Hindi niya ito kinakausap mula nang maghiwalay sila ng kanyang ina. Isang araw sa trabaho, sinisigawan si Steph ng kanyang amo dahil hindi siya nakatanggap ng mga tawag. Nagsisinungaling si Dan sa kanya at pinaalis siya sa sitwasyon. Malinaw na interesado siya kay Steph, ngunit mukhang wala itong pakialam. Gayunpaman, niyaya niya itong lumabas, na nagpaplanong mag-set up ng date sa pagitan nila ni Una. Sinabihan niya si Una na pumunta sa club sa gabi dahil hindi siya lumalabas kamakailan. Masama ang pakiramdam ni Una dahil hindi niya sinabi kay Steph ang tungkol kay Mikey, pero natatakot siyang husgahan. Pagkaraan ng araw na iyon, naghintay sina Steph at Dan kay Una sa bar ng matagal, ngunit hindi siya dumarating. Sa halip, tumambay siya kasama si Mikey sa kanyang kwarto. Matagal na nag-usap sina Steph at Dan. Ikinwento sa kanya ni Dan ang tungkol sa kanyang asawa na namatay, 3 taon na ang nakakaraan. Naniniwala siya na soulmate niya ito, kaya hindi na niya kinailangan pang ilagay ang timer sa kanyang puso. Habang nagpapatuloy ang pag-uusap, nagsisimula silang magkagusto sa isa't isa. Ngunit nang umuwi si Steph nagalit siya kay Una, dahil sa pag-abandona sa kanya. Nakita niya si Mikey sa kanyang silid at nalaman niyang lihim silang nagkita. Nag-iinit ang mga bagay nang magsimulang magtalo ang magkapatid tungkol sa timer ni Mikey. Pinutol niya ang mga ito, at ibinunyag na ang kanyang timer ay talagang isang sticker na binili niya, para maramdaman niyang kasama siya. Hindi talaga siya naniniwala sa mga timer. Si Una ay lubos na nabigla at nagagalit sa kanya, dahil sa pagsisinungaling sa kanya sa lahat ng panahon. Galit na galit niyang hinihiling sa kanya na umalis. Naging masaya lang ang kanilang pinagsamahan dahil akala niya hindi ito magtatagal, ngayon na alam niyang wala itong timer, pakiramdam niya ay pinagtaksilan siya. Para sa susunod na linggo, hindi niya sinusubukang makipag-ugnayan sa kanya, ngunit miserable siya sa parehong oras. Sa wakas ay nagpasya siyang kausapin siya, at sabihin sa kanya na nagsisisi siya. Nagkikita sila sa bahay ng mga magulang ni Una para sa pasasalamat. Ang kanilang kasambahay at ang kanyang anak na babae ay nagtipon na rin para kumain. Marunong magsalita ng Spanish si Mikey kaya madali siyang makisama sa kanila. Sinasagot ni Una ang lahat ng tanong na itinatanong ng kanyang mga magulang kay Mikey, at hindi pinayagan siyang magsalita. Maliwanag na ikinahihiya niya ang pakikipagrelasyon sa isang taong napakabata at walang muwang. Samantala, 2 beses nagkikita sina Dan at Steph at nagsimulang makipag-date. Si Una sa kabilang banda, hindi sigurado ngayon kung ano ang nararamdaman niya para kay Mikey.
Higit pa rito, hinimok siya ng kanyang ina na alamin kung si Mikey ang kanyang soulmate sa lalong madaling panahon. Isang araw, bigla siyang umamin na mahal niya siya pero nataranta si Una at umalis. Pagkatapos ay pumunta sila ni Steph upang makita ang biolohikal na ama ni Una na si Rick. Tinanggap sila ng isang kabataang babae na nagkataong kasintahan ni Rick. Ang mga unang minuto ay awkward dahil matagal na siyang hindi nakakausap ni Una. Pagkatapos, puro niyang itinanong sa kanya kung bakit hindi siya nakakuha ng timer. Ipinakita sa kanya ng lalaki ang timer sa kanyang puso at sinabi sa kanya na mayroon siya, ngunit mayroon pa siyang ilang oras upang makilala ang kanyang soulmate. Pagkatapos, sinabi sa kanila ng kanyang kasintahan na tinanggal niya ang kanyang timer, dahil mahal niya si Rick at wala siyang pakialam sa sinasabi ng timer. Ang mga kapatid na babae ay inspirasyon niya, kaya nagmamadali silang tanggalin ang kanila, nangako na mamuhay sila ng hindi didepende sa isang hangal na countdown. Labis na nabigla ang matchmaker na si Kate, nang malaman ng mga babae na gustong alisin ang kanilang mga timer. Siya at ang manager ay nagbabala sa kanila, na kung ang device ay aalisin ng isang beses, hindi na nila ito maaaring ikabit muli, kaya ito na ang kanilang huling pagkakataon na makahanap ng tunay na pag-ibig. Sinabi ni Steph na wala siyang pakialam at sa wakas ay inalis niya ang kanya. Ngunit kapag turn na ni Una, nag-aalangan siya. Ilang segundo bago ito alisin, magsisimulang mag-beep ang timer. Lumalabas na naimbed ng kanyang soulmate ang kanyang timer noon. 5 oras lang si Una para makipagkita sa kanya. Nagpasya siyang iwanan ito para sa oras na iyon, dahil sa pag-usis ngunit nagalit si Steph sa kanya. Ang susunod na araw ay ang kanilang shared birthday. Sa gabi, huminto ang countdown ni Una, ibig sabihin makikipagkita siya sa kanyang soulmate kinabukasan. Nag-organize ang kanilang ina ng birthday party para sa kanilang dalawa. Pareho niyang inimbitahan sina Dan at Mikey. Naunang dumating si Steph sa bahay at tumambay kasama si Dan. Si Mikey sa kabilang banda, ay abala sa pakikipag-usap sa kasambahay at sa ina ni Una. Nagpasya silang manatili bilang boss at hayaan ang kanilang mga anak na gawin ang kanilang relasyon, nang higit pa sa kanilang sarili. Pagdating ni Una sa party, tumunog ang timer niya kasama ng kay Dan, ibig sabihin, soulmate niya ito. Isang inis na Steph ang pumunta sa kusina habang si Mikey ay umalis sa kanyang bahay. Sinundan ni Dan si Steph sa likod at tinanong siya kung okay lang siya. Sumama si Una sa dalawa para pag-usapan ang sitwasyon. Sinimulan ni Steph na sigawan si Una, dahil palaging nakukuha niya ang lahat ng gusto niya sa buhay. Naniniwala siya na inalis na ni Una si Dan, na siya lang ang taong interesado kailanman. Nag-away ang magkapatid na nagtatapos ng sabihin ni Una kay Steph, na matalik niyang kaibigan siya at hindi niya gusto si Dan. Pagkaalis ni Una, sinabi ni Dan kay Steph na nakakuha siya ng timer, dahil mahalaga ito para sa kanya at wala siyang pakialam sa kanyang kapatid. Kinaumagahan, pinuntahan ni Una si Mikey sa kanyang bahay. Ipinakita niya sa kanya na inalis niya ang kanyang timer, dahil gusto niya itong makasama. Nalilito si Mikey sa Una ngunit sa huli ay hinalikan siya. Kinabukasan, ginising ni Steph si Una at nalutas nila ang kanilang mga pagkakaiba. Sa huling eksena, tumakbo si Una at nagkataon na kasalubong si Dan. Saglit silang nag-uusap at nalaman na marami silang pagkakatulad. Ngunit sa wakas, nagtatawanan sila at naghiwalay. Salamat sa panonood, please like, comment and subscribe.